Dumaan sa pinakamabigat na pagsubok ang pagharang sa dagat ng US laban sa Iran. Ngayong Miyerkules, Abril 15, 2026, matindi ang presyon sa dagat, tumataas ang panganib sa langis at hinahamon ng autoridad ng Amerika sa sensitibong ruta ng enerhiya sa mundo. Sa gitna ng krisis ay mga oil tanker na konektado sa Iran at China ang pagdatangkang higpitan ng ekonomiya ng Iran at kasabay nito ang pagbubukas ng bihirang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ano nangyari sa aktual ay ganito. Inanunsyo ng Washington na walang barko ang maaring pumasok o lumabas sa mga pantalan ng Iran nang walang pahintulot. Sinabi ng Central Command ng Estados Unidos na sa unang 24 na oras, walang barko ang dumaan sa blockade at 6 na barkong pangkalakal ang bumalik sa mga pantalan ng Iran. Kasabay nito, mahigit 10,000 sundalo, mahigit 1 dosenang barkong pandigma at 12 dosenang mga eroplano ang inilagay sa operasyon. Tumaas ang tensyon nang lumabas ang ulat tungkol sa mga barkong konektado sa Iran at China na sumusubok sa blockade na ito. Kasama dito ang oil tanker na Rich Terry na kontrolado ng China at napatawan na ng mga parusa, pati ang 2 barko ng langis na na-intercept mula sa bahar. Ibig sabihin, hindi bumagsak ang blockade. Pumasok ito sa unang totoong pagsubok na naging isang political at military na pagkabigla. Sa gitna ng alitang ito ay si Donald Trump at ang militar ng Estados Unidos. Sa kabilang panig, ang rehimen ng Iran ay sinusubukang panatilihin ang kaunting kalayaan sa pagkilos. Samantala, ang China ay labis na umaasa sa enerhiya mula sa Golpo. Nangyari ang pagharang matapos mabigo ang pag-uusap ng mga Amerikano at Iranian noong weekend. Ngayon, muling sinabi ni Trump na maaring mangyari ito sa Islamabad sa Pakistan ngayong linggo. Mahigpit pa rin ito. Nais ng Estados Unidos na matagalang pigilan ang programang nuklear ng Iran at alisin ang pinayamang material mula Iran. Gusto ng Iran ng mas maikling panahon at pagluwag ng mga parusa. Paano? Sa pamamagitan ng sabayang pang-ekonomiya, pandagat at diplomatikong presyon. Bakit? Gusto ng Washington pilitin ang Tehran sumuko ng walang digmaan. Mabilis din ang pagbangon ng rehimen sa militar at nuklear. Umaksyon ang China dahil alam nitong banta sa kanilang interes ang ganitong pagsakal. Sinisi ng Amerika ang Beijing sa pag-iimbak ng langis sa halip na tumulong na maibsan ang kakulangan. Sumagot ang China na ang problema ay dulot ng digmaan at nanawagan silang itigil ang operasyong militar. Ang bangayang ito ay tumutulong ipaliwanag kung bakit ang mga oil tanker na konektado sa mga kumpanyang may parusa ay naging sentro ng krisis. Ang bangayang ito ang napapaliwanag ng krisis. Ang usapin ay kung sino ang may kontrol sa ruta, kayang magpataw ng gastos sa kalaban at mapanatili ang minimum na daloy ng enerhiya para hindi mapabayaan ang ibang bansa. Kasabay nito, may bagong mainit na issue sa Washington. Nagkaroon ng Israel at Lebanon ng kauna-unahang direktang pag-uusap matapos ang ilang dekada sa tulong ni Sekretaryo Marco Rubio. Sumali ang Israel sa usapan na hinihingi ang pagdisarma ng Hezbollah at tumatangging agad talakayin ang tigil putukan. Hiniling ng Lebanon ang tigil putukan, pagbabalik ng mga lumikas at makataong tulong. Matinding galit ang tugon ng Hezbollah. Tinawag nilang pambansang kasalanan ng usapan at kitang itinuturing nila itong banta sa kanilang kapangyarihan sa Lebanon. Ito ang sagot sa tanong kung bakit nagkakaroon ng ganitong usapan na yon para sa Israel at Estados Unidos. Ang layunin ay ihiwalay ang Hezbollah. Bawasan ang impluensya ng Israel Na fronteira norte israelense e pigilan ng Iran sa paggamit ng Lebanon bilang permanenteng ekstensyon ng digmaan. Napakalinaw ang huling larawan, bumibili ng oras ang Iran. Hinahigpitan ng Estados Unidos mula sa dagat habang pinipigilan ng China na masira ang seguridad nila sa enerhiya. Ginagamit ng Israel ang lakas militar para baguhin ang politika sa Lebanon habang sinusubukan ng Hezbollah hadlangan ng anumang usapan na magpapahina sa kanilang kontrol. Kaya kapag tinanong, anong ibig sabihin ng krisis na ito? Simple ang sagot. Ang Hormuz ang pinakamapanganib na pressure point na yon. Na hinahamon na ang blockade ng Amerika at ang digmaan ay hindi na lang basta palitan ng mga atake, kundi naging labanan na rin para sa mga ruta, langis, diplomasya at kaligtasan ng reyon. Sa dulo ng krisis, ang laralang naiiwan ay isang rutang nasa sukdulang tensyon. Sa isang banda, sinusubukan ng hukbong dagat ng Estados Unidos na ipataw ang lakas at protektahan ng bansa.
Samantala, ang China ay sumusulong gamit ang mga barkong may kaugnayan sa kalakalan ng enerhiya, malinaw na sinusubukan kung hanggang saan aabot ang blockade na ito. Ipinapahiwatig ng Beijing na hindi ito papayag basta-basta sa pagsakal sa pangunahing ruta ng langis sa mundo, habang pinapatunayan ng Washington na kontrolado pa rin nila ang pinakasensitibong dagat sa mundo. Kung magpatuloy ito, ang blockade ay magiging hayagang sagupaan ng autoridad, kalkulasyon at pandaigdigang panganib, hindi na lang pagpapakita ng kapangyarihan.